Nagtataka ka ba kung bakit pakiramdam mo nag-iisa ka sa isang masikip na mundo? Nararamdaman mo ba ang kakaiba sa iyong mga kapantay? Nagtatanong ka na ba sa iyong sarili tungkol sa dahilan kung bakit ka pinipigilan ng Diyos at pinipigilan kang lumabas sa mundo? Maaari itong maging isang mahirap na karanasan, ngunit kung minsan ang pag-iisa ay maaaring isang regalo sa pagbabalatayo. Sa video na ito, ipapakita ko ang 5 dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay at malayo ka sa mundo. Ipapaliwanag ko kung bakit mas gusto mo ring mapag-isa kaysa sumama sa iyong mga kaibigan sa mga party, nakikipag-hangout kasama ang iba, o manood ng mga pelikula kasama ang mga kaibigan. Kung hindi mo pa nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon upang makakuha ng access sa iba pang puno ng espiritu at makapangyarihang mga video tulad ng mga ito. Mga minamahal, kapag ibinukod ka ng Diyos, madalas mong nararamdaman na hindi ka napapanahon sa mga nangyayari sa mundo. Pakiramdam mo ay iniwan ka. Bawat tao ay may malalim na pangangailangan na mapabilang sa iba, at ang pangangailangang iyon ay patuloy na umuusad sa iyong puso kapag napapansin mong inihihiwalay ka ng Diyos sa iba at hindi mo alam kung bakit. Ano ang mga dahilan? Numero 1, upang pangalagaan at protektahan ka mula sa pinsala. Nabubuhay tayo sa isang henerasyon na nadudumihan at nanganganib ng iba't ibang kamalian at ideolohiya ng mga tao na hindi lamang mali kundi nakakalason sa pananampalataya ng tao. Maraming mga aral na lumilipad sa paligid na may isang layunin lamang, sirain ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit nasusulat sa mga banal na kasulatan. Kapag ang anak ng tao ay bumalik, makakatagpo ba siya ng pananampalataya sa lupa? Ang pagkabulok ng mundo ay nasa isang nakababahala na bilis, at hindi ito titigil o mababawasan dahil ang Biblia ay nakasaad sa aklat ng Roma Kabanata 1 na hindi nila nais na panatilihin ang Diyos sa kanilang isip, kaya ibinigay nila ang kanilang sarili sa kanilang pagnanasa at maling pag-isip. Araw-araw, ang tao ay patuloy na nag-imbento ng mga bagong paraan upang makagawa ng mga ipinagbabawal na bagay na ikinakunot ng noo ng Diyos. Ang dyablo ay patuloy na umaakit sa mga tao, nagpapasigla sa kanilang mga pagnanasa, at umaakay sa kanila sa mga landas na walang katapusan upang sirain ang kanilang buhay at putulin ang kanilang mga tadhana. At gusto niyang gawin din sa iyo. Sinasabi ng banal na kasulatan sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ang magnanakaw ay nagnanais na magnakaw, pumatay at sirain ang lahat kabilang ka. Hindi siya titigil hanggang sa masira kanya. Ikaw ay bahagi ng kanyang target. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangan kang ihiwalay ng Diyos sa panganib sa mundo. Ang ilang mga mananampalataya ay natupok dahil umalis sila sa taguan at lihim na lugar ng Diyos nang mas maaga kaysa ilantad sila ng Diyos. Wala kang ideya sa kasamaan sa mundo. Maaari mong isipin na ito ay isang bagay na maaaring dalhin ng iyong kapangyarihan, ngunit ang dyablo ay umiral na bago ka pa naparito sa mundong ito. Alam niya kung paano haharapin ang mga tao kung hindi sila tutulungan ng Diyos. Alam ng Diyos na ang dyablo ay walang anumang magandang plano para sa sinuman. Gusto lang niyang pigilan ang iyong liwanag na sumikat bago ka pa man magliwanag. Kaya't ang Diyos ay nagbubukod at naghihiwalay sa iyo upang ilayo ka sa kapahamakan. Ang isa sa mga bagay na dapat mong matutunan tungkol sa dyablo ay ang hindi niya ibubunyag sa iyo ang lahat ng kanyang mga baraha. Kung hindi, maaari mong hulaan ang kanyang mga galaw. Kung gusto ng dyablo na sirain ang isang kaluluwa, hindi siya darating na may dalang mga mapait na bagay dahil alam niyang walang may gusto sa mga bagay na nakakapagpahirap sa kanila. Itatakip ng dyablo ang kanyang masamang plano ng isang bagay na nagpapatahimik sa iyong laman, upang ikaw ay mamamatay sa loob habang iniisip mong ikaw ay nagsasaya. Siya ay isang mapanganib na espiritu na walang magandang intensyon para sa iyo. Ang dahilan kung bakit ka ibinubukod ng Diyos ay dahil pinoprotektahan ka ng Diyos mula sa kasamaan. Nais ng Diyos na ingatan ka. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay.
Nais ng bawat magulang ang pinakamahusay para sa kanilang anak. Hindi papakawalan ng mga magulang ang isang bata sa kanilang tahanan upang mamuhay ng nakapag-iisa hangga't hindi nila lubos na masisiguro na ang bata ay may sapat na gulang upang gumawa ng mga desisyon at hawakan ang katigasan ng buhay ng mag-isa. Ganoon din sa Diyos. Ang Diyos ay maingat na palayain ka sa isang mundo kung saan hindi niya mapapatunayan na ikaw ay sapat na malakas upang mahawakan ang mga hinihingi nito. Ang Diyos ay nag-ingat na hindi ka palayain sa isang sistemang mananaig sa iyo at magpapanatiling alipin ito. Maaari mong isipin na handa ka na ngunit hindi mo pa rin alam ang ilang mga bagay. Sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 24:1, kung ikaw ay nanghihina sa panahon ng kabagabagan, gaano kaliit ang iyong lakas. It is not the best for you to go outside and then fatter because your strength is small. Patuloy kang ibubukod ng Diyos dahil may mga bagay na dapat mong matutunan ngunit dapat mong matutunan. Ang iyong buhay, kaligtasan, at seguridad ay mas mahalaga sa Diyos kaysa sa anupaman. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Eksodo na ang Diyos ay isang mapanibughuing Diyos. Sinisikap ng Diyos na ingatan at protektahan ka. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay. Hindi parang may mali sa iyo o napupuot sa iyo ang Diyos. Alam ng Diyos ang hinaharap at madalas na sinisikap na tingnan kung mayroon kang kung ano ang kinakailangan upang tumayo ng hindi nahuhulog. Sinisikap ng Diyos na protektahan ka mula sa kung ano ang higit sa iyong kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay. Anumang oras na pakiramdam mo na ikaw ay pinananatili o pinoprotektahan sa espiritual, sabihin sa Diyos na patatagin at palakasin ka. Sa halip na humanap ng paraan mula sa proteksyon, sabihin sa Kanya na palakasin ka at may kakayahang tumayo ng husto at harapin ang anumang pag-atake na darating sa iyo. Bilang 2, upang ihanda ka para sa isang mas malaking layunin. Inihahanda ka ng Diyos para sa isang mas malaking layunin, at iyan ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay ka. Naglilingkod kami sa isang Diyos na maaaring mukhang hindi nagsasabi sa iyo ng mga detalye ng lahat ng Kanyang ginagawa sa iyong buhay. Ngunit madalas siya ay nagbibigay ng mga pahiwatig at payo na maaaring magbigay sa iyo ng ideya ng Kanyang agenda sa iyong buhay. Minsan, ipapaliwanag ng Diyos ang mga bagay na nangyayari sa iyong buhay at sasabihin din sa iyo kung bakit niya gustong gawin mo ang isang bagay. Maaaring piliin niyang isama ka sa proseso ng paggawa ng desisyon at sabihin din sa iyo kung bakit mas gusto niya ang isang partikular na opsyon kaysa sa isa pang opsyon. Gayunpaman, kung minsan, maaaring walang sasabihin sa iyo ang Diyos maliban sa mga tagubilin. Ang dahilan ay dahil hindi niya nakikita na kailangan mong malaman. Nais niya lamang na sundin mo siya. Sa mga ganitong pagkakataon, ang kailangan mo lang gawin ay sundin siya. Madalas na pinaghihiwalay ng Diyos ang mga tao sa iba para ihanda sila para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang naiisip. Nais ng Diyos na sanayin ka para sa isang natatanging atas at layunin, kaya pakiramdam mo ay nakahiwalay ka. Hindi ka nahihiwalay dahil ikaw ay iniwan o napabayaan. Ikaw ay nakahiwalay para sa isang mas malaking layunin. Maaaring hindi kinakailangang sabihin sa iyo ng Diyos na manatili sa ibang lugar na mag-isa. Ngunit may mga bagay na mapapansin mo sa iyong paligid na magsenyas sa iyo na sinusubukan ng Diyos na ihiwalay ka sa iba. Sa pamilya ni Jesse, tinawag ng Diyos si David at inihiwalay siya sa kanyang mga kapatid sa pamamagitan ng paggawa sa kanya ng isang batang pastol. Ginawa siya ng Diyos na isang pastol na batang lalaki upang siya ay mapag-isa sa kanya, at maituro niya sa kanya ang mga bagay na hinding-hindi niya matututunan sa pamamagitan ng pagsama sa kanyang mga kapatid. Kailangang ihiwalay siya ng Diyos dahil siya ang magiging hari ng Israel sa hinaharap at kailangan niya ng ibang uri ng pagsasanay. Kailangan muna niyang maging pastol dahil kailangan niyang matutong managot sa iba na hindi makapag-isip para sa kanilang sarili. Nang ihiwalay siya ng Diyos sa kanyang mga kapatid, maaaring hindi naintindihan ni David, dahil hindi sinabi sa kanya ng Diyos, ginawa kitang pastol na bata dahil gusto kong ikaw ang magiging hari sa hinaharap. Inayos lamang ng Diyos ang kanyang landas at pinananatiling mag-isa sa loob ng maraming taon.
Maaaring hindi nagustuhan ni David ang gawaing ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ngunit ginawa niya ito gayunpaman, hindi alam na ito ang paraan ng Diyos sa paghahanda sa kanya para sa mas mataas na bagay. Sa mas malaking kapangyarihan ay may mas malaking responsibilidad, kaya kinailangan siyang sanay ng Diyos. Natutunan niyang talunin ang leon at ang oso ng mag-isa bago siya magkaroon ng pananampalataya na harapin si Goliath. Kung si David ay hindi naging isang pastol at hindi pinatay ang leon at ang oso, hindi siya kailanman maniniwala na posibleng talunin si Goliath. Ito ang parehong paraan na inayos ng Diyos ang mga panahon sa iyong buhay. May prototype ang Diyos na gusto niyang sundin mo dahil ang bawat desisyon ay tunay na mahalaga. Ang lahat ng iyong ginagawa ay mahalaga sa kung sino ang nilikha ng Diyos upang maging ka. Kailangan mong tiyakin na ikaw ay kung saan nais niya na marating mo. Huwag maging suwel. Huwag isipin na sinusubukan ka ng Diyos na ibaba ka sa pamamagitan ng paglalagay sa iyo sa mababang lugar. Si Jesus ay hindi nadama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsilang sa isang sabsaban. Tinupad ni Jesus ang kanyang kapalaran kahit na siya ay isinilang sa isang mababang lugar. Magpakumbaba, lunukin ang iyong pride, at alamin kung saan ka gustong matuto ng Diyos. Magpakumbaba at manatili sa lugar na iniingatan ka ng Diyos. Hindi mo alam kung ano ang itinago ng Diyos para sa iyo sa lugar na iyon. Inihahanda ka niya para sa isang mas malaking layunin, kaya pakiramdam mo ay nakahiwalay ka. Mayroong ilang mga bagay na hindi mo masasabi sa iyong matalik na kaibigan kapag ang mga tao ay nasa paligid nila. Kung gusto mong sabihin sa iyong matalik na kaibigan ang isang bagay na pribado, dalhin mo ang tao sa isang ligtas at tahimik na lugar. Madalas na ibinukod ni Jesus sina Pedro, Santiago, at Juan dahil inihahanda niya sila na maging haligi at pundasyon ng simbahan pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit. Kailangan niyang tiyakin na mayroon silang higit na kaalaman tungkol sa mga pangunahing kaalaman at nakita rin siya na nagbagong anyo. Nang gusto niyang manalangin sa Getsemani, tinawag niya silang tatlo na manood kasama niya. May dahilan. Hindi lamang ito ginawa ni Jesus para ipakita. May intensyon siya na gamitin ang mga ito ng malakas para sa kanyang simbahan. Kung pakiramdam mo ay nakahiwalay ka, maaliw dahil may plano ang Diyos na gamitin ka ng husto para sa kanyang kaharian. Huwag hayaan ang dyablo na magsinungaling sa iyo na hindi ka mahalaga o pinabayaan ka ng Diyos. Sa halip, ang mga mata ng Diyos ay nasa iyo. Maging kumbinsido na ang Diyos ay naghahanda sa iyo para sa isang mas mataas na layunin kapag nararamdaman mong nakahiwalay. Hindi mo kailangang maramdaman. Hindi mo kailangang maging 100% sigurado. Kailangan mo lang malaman na ito ang katotohanan. At kapag ang mga malalalim na bagay ay kailangang gawin, dapat itong gawin ng palihim. Ang sabi ng Biblia sa mga awit 91, siya na tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan. Madalas kang dinadala ng Diyos sa kanyang lihim na lugar upang ihanda ka sa mas malaking layunin. Magalak dahil ang isang mas mataas na pagtawag ay nasa harap mo. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay. Numero 3, upang masira ang mga kuta at ilipat ang iyong mindset. Bilang isang bata, lahat ng iyong pinaniwalaan at natanggap ay kung ano ang sinabi nila sa iyo. Tinanggap mo ang mga ideolohiya ng iyong mga magulang, naniwala sa sinabi ng iyong mga kaibigan, at nagtiwala sa sinabi ng iyong guro tungkol sa iyo, kahit na mali ito. Napagpasyahan mo na ang pananaw ng iyong lipunan tungkol sa kultura, kasal, edukasyon, at pamumuhay ay tama. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataong pumili ng sistema ng paniniwala na gusto mo. Hindi ka nagkaroon ng pagkakataong malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng tama at mali. Ibinenta ka lamang ng isang uri ng pag-isip at iyon ang iyong kinabubuhay hanggang sa kasalukuyan. Ang isip ng isang lalaki ang nagtutulak at nangunguna sa lalaking iyon. Ang isang tao ay kontrolado ng kanyang mga iniisip. Ang mga nanginibabaw na kaisipan ay palaging hahantong sa mga aksyon. Anumang pinaniniwalaan mo ay susi sa iyong mga resulta.
Pakiramdam mo ay nakahiwalay ka dahil sinadya ng Diyos ang paggawa sa iyong isipan, pagsira sa mga kuta at mga ideolohiyang hindi sumasang-ayon o nagpapasakop sa kaalaman ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 1:5, aming winawasak ang mga argumento at ang bawat pagkukunwari na lumalaban sa pagkakilala sa Diyos, at binibihag namin ang bawat pag-isip upang gawin itong masunurin kay Kristo. May mga pag-isip, paniniwala, at mga pattern ng pag-isip na itinataas ang kanilang mga sarili kaysa sa aktwal na kaalaman sa Diyos. Ang mga pattern ng pag-isip na ito ay maaaring hadlangan ang layunin at plano ng Diyos para sa iyong buhay. Maaari nilang limitahan ang gustong gawin ng Diyos. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng mga kawikaan na ang isang tao ay kung sino ang iniisip niya na siya ay nasa kanyang puso. Kung ang imahe na mayroon ka sa iyong sarili ay baluktot, makikita mo ang kabuktutan sa lahat ng iyong ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay ka. Sinisikap ng Diyos na sirain at iwaksi ang mga imahinasyon na nag-angat sa kanilang sarili laban sa kaalaman ng Diyos. Sinisikap ng Diyos na ihiwalay ka sa iba dahil ang pagsira sa mga pag-isip at pag-install ng mga bago ay nangangailangan ng matyagang pagsisikap, katahimikan at pag-iisa, matinding pag-aaral, panalangin, at malalim na pagninilay. Kung gusto ng Diyos na magtrabaho kasama ka, kailangan muna niyang suriin ang iyong mindset. Kailangan niyang gumawa ng kabuuang pagbabago sa mga bagay na iyong pinaniwalaan at pinanghahawakan ng iyong puso na hindi lamang mali ngunit ngayon ay naglilimita sa iyo na maging kung sino ang nais ng Diyos na ikaw ay maging. Nang si Abraham ay baog at gusto ng Diyos na malaman niya kung gaano siya kalaki, kailangan ng Diyos na palawakin ang kanyang isip. Kaya sinabi ng Diyos sa kanya na bilangin ang bilang ng mga bituin sa langit isang gabi. Sa ibang pagkakataon, sinabihan siya ng Diyos na bilangin ang buhangin sa dalampasigan. Sinisikap ng Diyos na sabihin sa kanya na ang kanyang mga anak ay magiging kasing dami niyan, ngunit kailangan siya ng Diyos na maniwala. Ang pananampalataya ni Abraham sa Diyos ang susi sa kanyang kaligtasan at pagtubos. Nagagawa ng Diyos ang imposible, ngunit kadalasan kailangan niya ang iyong pananampalataya sa Kanya para magawa ang imposible. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Hebreo 11 na kung walang pananampalataya ay imposibleng mapalugdan ang Diyos. Ang tanging paraan para makalapit sa Ama ay lumapit sa Kanya nang may pananampalataya, na naniniwalang kapag nananalangin ka, sasagutin ka niya. Sinisikap ng Diyos na gawin ang iyong limitadong mga paniniwala. Iyon ang dahilan kung bakit pakiramdam mo ay nakahiwalay. Kailangan mong ibigay sa Kanya ang iyong isip. Ang sinumang nasa isip mo ay may buhay mo. Madalas na pinaghihiwalay ng Diyos ang Kanyang mga pinili upang sirain ang mga kuta at baguhin ang maling pag-isip. Dapat mong tiyakin na natututo ka kung ano ang nais ng Diyos habang ikaw ay nag-iisa. Kailangan mo ring iwaksi ang ilang mga bagay na iyong natutunan noon dahil maaaring mali ang iyong natutunan at akala mo ito ay totoo. Isuko mo ang iyong isip sa Diyos at babaguhin niya ang iyong isip. Bilang 4, upang iayon ka sa isang banal na plano. Si Propeta Moses ay isang tipikal na halimbawa. Matapos niyang patayin ang Egyptian at kailangang tumakas para sa kanyang buhay, ginamit ng Diyos ang medium na iyon upang paghiwalayin siya at pagalingin, ihanay siya sa kanyang banal na agenda bago siya ipadala muli. Ang ilang mga tao ay nag-isip na si Moises ay gumalaw lamang dahil sa mga emosyon ng kanyang pinatay ang Ehipsyo, ngunit ang Diyos ang nag-udyok sa kanya na gawin ito. Dahil kailangan ng Diyos si Moises na lumabas sa Ehipto upang matanggap ang susunod na antas ng kanyang pagsasanay. Si Moises ay gumugol ng 40 taon sa mga pader ng Ehipto. Siya ay mahusay sa kaalaman at karunungan, ngunit hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pamunuan ang mga tao at siya ay magiging isang tagapagligtas. Kinailangan siya ng Diyos na mahiwalay sa lahat upang maituro niya sa kanya ang ilang walang hanggang mga pangunahing kaalaman at prinsipyo upang matulungan ang kanyang pamumuno at tulungan siyang matupad ang banal na plano ng Diyos. Nang tumakas siya mula sa Ehipto at nagsimulang mag-alaga ng mga tupa ni Jethro, inilagay niya ang kanyang sarili kung saan niya masisimulang malaman ang susunod na bagay na kailangan niyang malaman tungkol sa kanyang kapalaran.
Dito rin siya maaaring sanay ng Diyos na manatiling kalmado at mapagpakumbaba habang pinamumunuan niya ang mga matigas ang ulo at matitigas ang ulo. Minsan, ibinubukod ka ng Diyos para gumaling ka sa mga nakaraang sakit at kabiguan, at para maiayon ka rin niya sa kanyang banal na plano. Ang ilang mga bagay ay maaaring nangyari sa iyong nakaraan na nagdulot ng mansa sa iyong buhay at humahadlang sa iyo na ibigay ang iyong lahat sa kursong nauna sa iyo dahil sa takot at pagdududa. Ngunit ang ginagawa ng Diyos ay inihihiwalay ka niya sa ingay ng mundong ito para magkaroon ka ng oras para gumaling sa iyong mga nakaraang sugat. Palagin ang lakas ng loob na kailangan upang gumawa ng isang bagay na mas mahusay at pagkatapos ay magsikap na sumulong. Kapag nasaktan ang mga sundalo, inilabas nila siya sa larangan ng digmaan upang magpagaling bago bumalik para sa digmaan. Inalis din ng Diyos ang mga sugatang sundalo mula sa bukid para ibalik sila. Minsan ang isang mananampalataya ay maaaring umalis ng kurso o ang banal na plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Madalas na ibubukod ka ng Diyos para muling tumutok sa kung ano ang kinakailangan. Isa sa mga dahilan kung bakit sa tingin mo ay nakahiwalay ay dahil binibigyan ka ng Diyos ng oras upang pagalingin at ihanay ka sa kanyang banal na plano. Sana ay makita mong hindi sinasayang ng Diyos ang iyong oras sa paghihiwalay sa iyo. Ngayon, suriin natin ang isa pang dahilan kung bakit hindi ka inihayag ng Diyos. Numero 5, upang magkaroon ng isang bagong pagkikita sa iyo. Ang isa pang dahilan kung bakit maaari kang makaramdam na nakahiwalay ay dahil gusto ng Diyos na magkaroon ka ng bagong pagkikita. Hindi ka makakatagpo ng Diyos sa anumang lugar kahit papaano. Kailangang mayroong isang lugar at isang kaaya-ayang kapaligiran para makatagpo ka ng Diyos at sadyang bigyan ka ng paghahayag tungkol sa kanyang sarili. Isinulat ni Apostol Pablo sa isa sa kanyang mga liham na siya ay nasa Arabia sa loob ng ilang taon, higit na natututo tungkol sa Diyos at lumalago sa kanyang paghahayag ng Diyos. Nakatagpo din ni Moises ang Diyos nang mahiwalay siya sa karamihan sa nagniningas na palumpong, ngunit hindi siya nasunog. Kung susuriin mo ang kasulatan, mapapansin mo na ang lahat ng kapansin-pansing pakikipagtagpo ng Diyos sa mga tao ay noong sila ay nag-iisa, hindi sa isang grupo ng mga tao. Nais ng Diyos na gumawa ng seryosong negosyo sa iyo, kaya pakiramdam mo ay nakahiwalay ka. Nais ng Diyos na gamitin ka ng husto, ngunit kailangan niya munang makatagpo ka. Para makatagpo ka, kailangan niyang ihiwalay ka sa iba. Kailangan kanyang ihiwalay. Kapag nag-iisa, matutong manahimik at alamin na siya ay Diyos. Sa katahimikan ay maririnig mo siyang nagsasalita ng malinaw. Ihihiwalay ka ng Diyos kung gusto kanyang makatagpo. Maaari niyang gamitin ang anumang medium para ihiwalay ka sa iba. Maaaring wala kang trabaho habang ang iyong mga kapareha ay nagtatrabaho na. Sa halip na masama ang loob at tanungin ang Diyos kung kailan niya sasagutin ang iyong panalangin, maging sensitibo at hangaring malaman kung gusto niyang ihayag ang kanyang sarili sa iyo. Mga minamahal, ang pagkaalam kung bakit ka hinihiwalay at inihihiwalay ng Diyos sa iba ay maganda, ngunit ano ang dapat mong maging tugon sa mga bagay na ito? Ano ang susunod mong gagawin kapag nakita mo ang mga palatandaan na sinusubukan ng Diyos na ihiwalay ka sa iba? May kailangan ka bang gawin? Ibabahagi ko ang 3 pangunahing bagay na kailangan mong gawin ngayong alam mo na kung bakit nais ng Diyos na ihiwalay ka sa mundo. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay magpasalamat sa Kanya. Kahit sino ka man o ano ang kaya mong gawin, dapat mong laging tandaan na isang pribilehiyo na gawin ang anumang bagay para sa Diyos. Sinasabi ng kasulatan na maaari siyang magtaas ng mga bato upang purihin siya. Ang Diyos ay palaging may mga alternatibo. Hindi maaaring magkulang ang Diyos sa mga tao. Nang inakala ni Elias na siya lamang ang nakatayo, na hindi nakayuko sa Diyos-Diyosan, sinabi ng Diyos sa kanya na mayroon pang libu-libong propeta na tapat sa kanya. Dapat kang magpasalamat sa Diyos kapag napansin mong may interes siya sa iyo at nagpasya na ihiwalay ka. Ngayong alam mong hindi ka sinusubukang iwanan ng Diyos, kundi gamitin ka para sa mas malaking layunin, ang kailangan mo lang gawin ay magpasalamat sa Kanya. Dapat mong pasalamatan siya dahil nagpasya siya na gamitin ka.
Napagpasyahan niyang gamitin ang mahihinang bagay upang lituhin ang matalino. Tinanggihan ng Diyos si Lucifer, na ginawa gamit ang maraming mahahalagang bato. Isa na ang kagandahan ay hindi mapapantayan ng anuman sa lupa, at pagkatapos ay ginawa ang tao mula sa alabok at nagsimulang gumamit ng tao. Maaaring gamitin ng Diyos ang anumang bagay at sinumang nais niyang gamitin. Nakipag-usap siya sa mga tao sa pamamagitan ng mga hayop. Anumang oras na ikaw ay may pribilehiyong gawin ang gawain ng Diyos, hawakan ito ng may kasagraduhan at pagkamangha. Huwag ituring ang gawain ng Diyos na parang pangalawang trabaho mo. Dapat itong tumagal ng buong pagkatao mo. Nilikha ka niya at may lahat ng karapatan sa iyong buhay. Kapag napansin mo ang mga bagay na ito, ang iyong unang tugon ay magpasalamat sa Diyos sa pagpili sa iyo. Pinili ka niya hindi dahil perpekto ka, kundi dahil gusto ka niyang gamitin. Inilagay niya ang kanyang kayamanan sa mga sisidlang lupa. Pahalagahan mo siya mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ang pangalawang bagay na kailangan mong gawin ay maglaan ng oras sa Kanya. Ngayong alam mo na kung ano ang nakataya at lubos mong nauunawaan ang layunin ng Diyos na ihiwalay ka, makatuwiran lamang na lumikha ng oras mula sa iyong schedule upang makasama ang Diyos ng mas madalas. Kung ikaw ay masyadong abala hanggang sa isang punto kung saan hindi ka na magkaroon ng oras upang makisama sa Diyos, kung gayon ikaw ay masyadong abala. Ang isang puno ay hindi kailanman magiging abala sa paggawa na ito ay bumubunot sa sarili mula sa lupa. Sa sandaling gawin niya yon, nagsisimula itong mamatay. Hindi kailanman mararamdaman ng isang isda na maglibot sa labas ng ilog. Sa sandaling ito ay lumabas, nagsisimula itong huminga ng hangin. Sa sandaling wala kang oras para sa Diyos, namamatay ka, tulad ng pagkamatay na nangyari noong kinain ni Adan at Eva ang ipinagbabawal na prutas. Hindi sila pisikal na namatay, ngunit sila ay namamatay araw-araw hanggang ang tao ay lumayo sa Diyos at nangangailangan ng isang tagapagligtas upang ibalik siya sa Diyos. Lumikha ng oras upang makasama ang Diyos. Gumugol ng oras sa mga panalangin. Gumugol ng oras sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Gumugol ng oras sa pagmumuni-muni. Gumugol ng oras sa pag-iisip tungkol sa kabutihan ng Diyos. Gumugol ng oras sa pagsamba sa Kanya. Gumugol ng oras sa pagbabasa ng mga espiritual na aklat. Gumugol ng oras sa pakikinig sa mga sermon. Gumugol ng oras sa pagiging tahimik at tahimik. Ayusin ang iyong schedule at unahin ang iyong oras para sa Diyos. Ang bawat iba pang bagay ay walang iba kundi isang kaguluhan. Kapag alam mong nais ng Diyos na makatagpo ka, baguhin ang iyong pag-isip at ihanda ka para sa isang mas malaking layunin at nabigo kang magkaroon ng oras para sa Kanya, ang lahat ng nais niyang gawin ay hindi matutupad sa iyong buhay. Gaano man kaabala ang sinasabi mo, lumikha ng oras upang makasama ang Diyos. Gayon din, pumunta para sa mga retreat. Maaaring isang araw, 2, 3, o higit pa. Lumikha ng oras upang mapag-isa kasama ang Diyos. Doon ka makakatanggap ng mga tagubilin sa mga hakbang na dapat gawin tungkol sa iyong espesyal na atas. Ang pangwakas na bagay na kailangan mong gawin pagkatapos nito ay upang i-cut out distractions. Ihiwalay ang iyong sarili sa anumang bagay na alam mong makakaabala sa iyo. Limitahan ang iyong pakikipag-ugnayan sa iyong telepono. Huwag sa social media. Huwag manood ng mga pelikula. Kahit na ang mga tao ay maaaring maging iyong distraction. Manatili sa loob. Lumayo sa mga tao. Hindi mo gustong mag-retreat, ngunit gumugol ka ng mahigit 6 na oras sa pakikipag-usap sa isang tao tungkol sa mga random na bagay. Kailangan mo ng oras para mapag-isa. Gupitin ang anumang bagay na maaaring makagambala. Maaaring pagkain, maaaring trabaho, maaaring libangan, maaaring mga laro, pelikula, iren, o anumang bagay. Ilayo mo sila sa iyo para sa panahong iyon. Ilaan ang proseso sa Diyos at anyayahan siya dito. Ang iyong layunin ay makipagkita sa Diyos, hindi sa anuman o sinuman. Dapat kang tumuon lamang sa makita at makatagpo sa Kanya. Putulin ang anumang distractions,
at makikita mo ang iyong sarili na kumukuha ng quantum leaps patungo sa tadhana na inihanda ng Diyos para sa iyo. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa pagpili sa akin para sa iyong layunin, hindi binibilang ang aking mga mali, kakulangan, at kahinaan. Hindi mo ako hinusgahan batay sa aking nakaraan, ngunit binigyan mo ako ng bagong landas. Salamat, Jesus. Ako ay nasasabik na malaman na iyo akong ibinubukod para sa magagandang dahilan na ito. Salamat sa iyong mga kahanga-hangang plano para sa akin. Salamat dahil ikaw ay isang mabuting ama at lahat ng gusto mo para sa akin ay mabubuting bagay. Salamat dahil tapat ka at ginagawa mo ang lahat ng ginagawa mo ng may dahilan. Dakila at luwalhatiin sa aking buhay. Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo dahil nais mo akong protektahan mula sa kapahamakan at sa sistema ng mundong ito. Sinabi mo na ang dyablo ay ang Diyos ng mundong ito. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil nais niyo akong panatilihing ligtas, maayos, at malaya sa manipulasyon ng kaaway. Kunin mo ang aking pagsamba at papuri, Panginoong Jesus. Alam ko na ngayon na ibinubukod mo ako para sa mas malaking layunin. Dalangin kong tulungan mo ako. Ayokong mabigo ka, Panginoon. Ayokong simulan ang aking paglalakbay at mapunta sa isang lugar na hindi mo ako pinlano. Hawakan mo ako ng mahigpit, Panginoon. Hawakan mo ako sa iyong mga bisig. Panatilihin akong matatag sa iyo. Alam kong maaaring dumating ang mga hamon at hadlang, ngunit panatilihin akong nakaugat sa iyo. Tulungan akong makamit ang mas malaking layunin na inihahanda mo sa akin. Panginoon, mangyaring basagin ang bawat muog at baguhin ang bawat maling pag-isip sa aking isipan. Napagtanto ko na maraming bagay na pinanghahawakan ko ngayon ay maaaring hindi totoo. Maaaring magdala sila ng kaunting panlilinlang na maaaring hindi ko makita maliban kung ibunyag mo ito sa akin. Mangyaring tulungan akong malaman kung ano ang totoo at kung ano ang katotohanan. Sinabi mo sa iyong salita na malalaman ko ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa akin. Nais kong palayain ako ng iyong katotohanan. Gusto kong malaman lamang ang katotohanang itinuturo ng salita ng Diyos, hindi kung ano ang sinasabi ng kultura o kung ano ang iniisip ng mga tao. Mangyaring tulungan akong salain ang aking isip. Dalangin ko rin na iayon mo ako sa iyong banal na plano para sa aking buhay. Ihanay mo ako sa gusto mong gawin ko para sa iyo sa bawat panahon. Nais kong bigyan ka ng kagalakan. Tulungan mo ako, Panginoon. Mahal na Ama, tulungan mo akong makatagpo ka at mahanap ka. Binubuksan ko ang puso ko sa iyo. Binubuksan ko ang aking buhay sa iyo ngayon. Gusto kitang makilala ng higit pa sa pagkakakilala ko sa iyo ngayon. Gusto kitang makita ng mas malinaw. Ito ang panahon kung saan matututunan ko ang mga bagay na hindi ko pa nalalaman tungkol sa iyo. Mangyaring buksan ang aking mga mata upang makita ka. Habang nag-aaral ako ng Biblia, ituro sa akin ang kailangan kong malaman. Habang nananalangin ako, tulungan mo akong makatagpo ka. Ayokong magsalita ng puro salita. Gusto kitang makatagpo sa lugar ng panalangin. Sumainyo nawa ang iyong presensya sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Nangako kang hinding-hindi mo ako iiwan o pababayaan. Mangyaring huwag mo akong iwan sa anumang kadahilanan. Hindi ko magagawa kung wala ka. Mangyaring panatilihin ako sa iyong kapayapaan. Panatilihin ang aking pananampalataya at pag-asa sa iyo, at patnubayan mo ako tungo sa tamang landas. Ako ay iyong anak at ikaw ang aking ama. Huwag mo akong pabayaang mag-isa, sapagkat sa pangalan ni Kristo ako ay nanalangin. Amen. Congratulations sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Sana ay nabiyayaan at na-inspire kayo nito. Kung hindi mo pa gusto ang video na ito at mag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat sa panonood.